Now, Honorable Reneco. Madam Chair, mga kapwa ko mambabatas at sa mamamayang Pilipino. Nasa harap ninyo ako ngayon bilang kinatawan ng kabataan at isa sa 3 miyembro ng Kamara na nag-endorso ng verified complaint mula sa taong bayan, 36 na individual mula sa iba't ibang sektor para sa impeachment ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dahil sa kanyang pagtataksil sa tiwala ng publiko sa kanya o betrayal of public trust na alinsunod sa konstitusyon ay isang marapat na batayan para matanggal siya sa kanyang pwesto. The Constitution says, public office is a public trust. Iniutos ng saligang batas sa mga pampublikong opisyales na lagi silang magkaroon ng pananagutan sa taong bayan, mamuhay ng simple, at maglingkod sa mamamayan ng may pinakamataas na katapatan, responsibilidad, at integridad. Madam Chair, sa nagdaang mga buwan at taon, it has become clear to us that President Marcos Jr. has not heeded this constitutional command. It is for this reason that the people are charging him with betrayal of public trust. Ayon sa Korte Suprema, sa Gonzales III versus Office of the President, ito ay maituturing na gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, inexcusable negligence of duty, favoritism, gross exercise of discretionary powers, at iba pa, na nakakayurak sa interes ng publiko at nakakasira sa reputasyon ng opisina. May nakikita tayong 3 kagagawan na pasok sa definisyong ito. Una, pinagtaksilan niya ang tiwala ng publiko sa pag-institutionalize ng isang sistematikong iskema ng korupsyon sa pamamagitan ng pagbuo at pagpapatupad ng pinangalangang BBM Parametric Formula bilang opisyal na mekanismo ng alokasyon ng pondo para sa flood control projects at iba pang infrastructure projects ayon sa dikta ng mga opisyal ng administrasyon at leadership of the legislature, thereby converting the national infrastructure budget into a centralized apparatus for plunder. Ikalawa, sa ilalim ng termino ni Pangulong Marcos Jr., pinalobo niya ang unprogrammed appropriations sa mga halagang hindi pa kailanman nakita ng kasaysayan natin. Sa ilalim itong iskema ng budget na kailangan ng direct approval ng Pangulo, kumuha ang Malacanang ng pera galing sa PhilHealth, PDIC, upang pondohan ng flood control projects na napatunayan ng bukal ng pangungurakot. Nagpapakita ito ng gross exercise of discretionary powers for purposes contrary to the duties of the office. Sumumpa ang Pangulo na itaguyod ang konstitusyon, pero sa pag-abuso sa unprogrammed appropriations ay sangkot siya sa paglabag nito, sa paglusot sa konstitusyonal na kapangyarihan ng Kongreso na itakda ang pambansang budget. Ikatlo, may mga testimonya na personal at direktang iniutos ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpasok ng hindi bababa sa 100 bilyong pisong halaga ng mga maanumalyang flood control projects at iba pang proyekto ng infrastruktura sa 2025 General Appropriations Act. Si Yusek Bernardo mismo ang ginawang state witness ngayon sa mga kaso kontra korupsyon ang nagkumpirma na may nakuha nga ang Malacanang, bagay na kinikilala sa Senate Blue Ribbon Committee hearings. Marami ang nanalig sa mga ulat at pangako sa SONA pa lamang ng Pangulo. Noong SONA 2024, may pinagmalaki na may natalang 5,500 na natayong flood control projects. Pero sa sunod na taon, lalabas na sa buong panahon pala ay wala raw kaalam-alam ang Pangulo sa pangungurakot dito. Kundi man ito pagpapanggap at panloloko sa publiko dahil sangkot siya, lantaran naman itong kapabayaan. Sumumpa ang Pangulo to, quote, do justice to every man, to consecrate himself to the service of the nation. At sa dulo, hindi naman po ito nakita. In the past year, we, the youth, heard time and time again of the expectation from us to take charge of our future. Para tuparin ang aming papel bilang pag-asa ng bayan, ito ang ginagawa namin ngayon. We will hold public officials to account for their misspending, for the pesos that should have went to public and social services but went to personal interest. Wala na dapat makalusot. Ito ang panahon ng pananagutan. Sa inendorso naming verified impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr., sinasaad natin ang facts constituting betrayal of public trust. Wala pong rason kung bakit hindi dapat ito tumuloy-tuloy sa hearing proper. Bilang mga mambabatas, Madam Chair, hindi dapat tayo matakot na ungkatin ang katotohanan. Ang hiling ng kinatawang ito, let the Filipino people who suffered from disasters and lacking basic social services because of misuse and abuse of public funds see their day in court. Let the Filipino people repose their trust in a public office that deserves it and does not betray it. We, the Filipino youth, demand better leaders. And we deserve better leaders. Thank you, Madam Chair.